ito po ang mga gawain pa. Inagahan natin ng gising. 5 o'clock pa lang ngayon ng umaga. Unahin natin itong isang electric fan. Bago mag alas 8 ay hihinto tayo sa pag-repair. At ito naman ang gagawin natin, ang paggugupit. Ito daw, electric fan na ito ay biglang huminto. Ayaw nang umandar. Tingnan natin kung ano ang naging problema. Madilim pa. 5 o'clock pa lang ng umaga. Lagyan muna natin ng ilaw. Checkin muna natin ang resistance ng electric fan na ito. Ikabit lang yung dalawang test probe sa AC plug ng electric fan. Naka times 10 na yan. Ayan, at calibrated na po yan. Nakakabit na yung test probe sa AC plug ng electric fan. Line 1, line 2. Tapos pihitin natin sa number 1 ang switch. Ayan, hindi po gumagalaw yung meter pointer. Ibig sabihin, open po ang speed number 1. Number 2, ayaw din gumalaw. Number 3, ayaw din pong gumalaw. Lahat po ng speed windings, ayaw gumalaw. Open windings po ang electric fan. Posible po na nag-cut off ang thermal fuse nito or may problema sa AC plug papasok ng motor. Kaya check upin natin isa-isa. Tanggalin muna natin ang screen. Check upin natin yung shafting bushing. Hihitin natin ang LC kung normal ang freewheeling niya. Yan. Freewheeling po, maganda ang ikot. Matinin, yan o. At walang alog. Nananatiling thermal fuse ang ating suspect. Tanggalin ang LC. Tapos babaklasin po natin itong cover niya at titingnan natin sa loob. Habang binabaklas ko po ito ay pasensya na po ang lahat ng aking mga subscribers na nakaabang sa mga video kong ginagawa. Dahil naging sobrang busy po natin sa ibang gawain, hindi po tayo makapag-video ng repair dahil tayo po ay dinadagsa ng mga customers sa ating mini barbershop. Palatandaan po yun na maraming nagtitiwala sa ating mga gawa. Dumadagsa din po ang repair at ito po ay sa gabi natin ginagawa. Ito nga ay hindi natin natapos kagabi. Ngayon natin gagawin, maaga pa lang. Pag dumating ang 8 o'clock ng umaga, schedule na po natin yun sa paggugupit. Baka dagsain na naman tayo ngayong araw ng mga customer. Hindi na natin masikaso ang pag-repair. Yan, napakaraming alikabok. Puno ng alikabok. Yan. Lilinisin lang po muna natin ito. At habang nililinis ko po ang mga alikabok na ito, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan na mga nakaabang sa aking mga upload video. Sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko. Katulad ni na Sir Anex Ong ng Davao City, Manug Hakot, si Dario R, Enrique Bungais, Mon Placiente, Ali Saluan ng Basilan, Jack, CK Trading, Harjas Peña, Lorenzo Advincula Jr., Edgardo J. Dato ng Bataan, Hiner Marrero ng Antipolo City, Gani Pitilla ng Pangasinan, Inting 63 TV Vlog, Norberto Mendoza ng Marikina City, Mark Jerwin Cruz, Bencio Bergonyo ng Cabanatuan City, Eli Delotindos ng San Pedro Laguna, Manuel Uy, Wild Boys ng Marinduque, Eliseo Yupo ng Antipolo City, PSTV, at Jose Maestrado. Ganon din po sa lahat ng mga silent viewers ko dyan na nanonood kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Okay, ayan po. Nabaklas na natin ang mga cover niya. At tinanggal ko na rin yung switch, pati swing arm. Padadaanan po natin ng tester yung mga speed terminal dito sa switch. Dahil kanina ay open circuit po siya, subukan natin na dito mag-check direkta sa terminal ng switch dahil ito po yung speed windings 1, 2, and 3. Dito tayo mag-check. Tingnan natin kung may resistance. Ayan, kita nyo, may resistance po. Tapos dito, meron din pong resistance. Kahit pagbaliktad-baliktarin po yung tatlo na yan, ay mayroong resistance. Ibig sabihin, buo po yung mga speed windings. Hindi katulad sa pag-check natin doon sa plug na hindi nasukat, posibleng thermal fuse talaga ang problema. Ngayon, tingnan natin dito. Yung line 2 or common terminal ng motor, ito, yung may duktungan, diretso po yan sa loob ng motor. Itusok natin doon yung isang test probe at testingin natin dito sa tatlong speed windings. Simula sa common terminal, ito po yun, yung duktungan, papasok ng motor. Binaypass na po natin yung cable or AC line cord. Dumirekta na po tayo sa malapit sa motor. Ito,
common to speed number 1. Ito, wala, hindi gumalaw. Speed number 2, hindi rin gumalaw. Speed number 3, hindi rin gumalaw. Ibig sabihin, nandito po ang problema sa common line ng motor. Ito po yung common galing sa AC plug. Ito po yung isang linya ng AC plug. Diretso din sa common terminal ng switch. Kaya ang linya po ng AC cord ay line 1, line 2 or line 1, line 2. Kahit magkabaliktad po, pwede naman yon. Pero ang ginagawa kong line 2 ay yung common ng motor. At ang line 1 ay yung common ng control switch. Dahil wala pong nasusukat na resistance dito sa simula sa common ng motor at sa mga speed windings, confirm na ang problema po nito ay ang cut-off na thermal fuse. Kaya babaklasin po natin ito at papasukin na natin ang makina. Okay, itabi muna. Bago po natin tanggalin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto, tanggalin muna natin yung neck nya. Gumamit po tayo ng malaking screwdriver. Ayan, tanggal na. Maginawa na po natin matatanggal itong 4 na tornilyo sa bawat kanto. Okay, ito na po yung 4 na tornilyo. Itabi lang. Tapos bibiyakin po natin ang motor gamit ang screwdriver. Ganyan. Sungkitin lang. Bunutin. Tapos sikapin natin yung shafting. Mapapansin ninyo mga kariyan, napakakinis pa ng shafting. Walang problema ang shafting at bushing. Itabi yan. Itaob lang natin sa basahan yung motor. Tapos putulin natin yung dalawang terminal ng kapasitor. Ito. Dahil checking din natin yung kapasitor kung malakas pa. Balatan lang natin ang dalawang terminal. Tapos checkin natin gamit ang capacitance tester. Tingnan natin kung good pa yung value ng kapasitor. Malabo na ang nakasulat pero may nakikita pa ako na 1.5 microfarad ang value nito. Tingnan natin. Ayan. 1.48. Buo pa yan. Kasi may tolerance po ang capacitance value ng kapasitor. 1.5 pa rin ang reading yan. Pag ni-round off, good pa yan. Bunutin na po natin yung stator para hanapin yung thermal fuse na nasa ilalim ng mga duktungan. Tanggalin lang yan. At itira yung isa. Dalawa lang yung tanggalin para hindi kumalat, magtira ng isang tali. Ang kapasitor po ay nakakabit sa terminal ng kapasitor alinman sa dalawang ito. Ayan. Tuklapin isa-isa at puntiriyahin yung dulo ng linya ng kapasitor. So ito, wala dito. So dito sa kabila, ayan. Ito po. Nakita na natin. Ito yung kapasitor. Tanggalan lang ng shrinkable tube. Dalawang terminal po yan. Parehas may balot. Parehas tanggalan ng shrinkable tube. Okay, ito yung dalawang shrinkable tube na tanggal na. Ito po yung thermal fuse. I-confirm natin kung cut-off nga ang linya ng thermal fuse. Ito. Confirm po, hindi gumalaw ang meter pointer. Confirm na cut off ang thermal fuse. Ayan o. Walang deflection. Confirm na thermal fuse ang problema. Kaya hindi gumagana ang electric pan na ito. Bakit nag-cut off ang thermal fuse nito? Posibleng ang dahilan nito ay ang fluctuation ng kuryente. Ang pagtaas, pagbaba ng supply ng voltahe. Dahilan po yan para mag-cut off ang thermal fuse dahil buo naman yung kapasitor, ganun din yung shafting at bushing. Kaya walang ibang dahilan kundi ang fluctuation ng supply ng kuryente. Okay, i-cut off natin ito. Ito po yung thermal fuse, papalitan po natin ito ng bago. Ito po yung bagong thermal fuse at ito yung luma, itabi yung luma. Ang value po ng
thermal fuse ng electric fan na ito ay 2 amperes. Kung ano ang value ng lumang thermal fuse, ganun din po ang ipapalit natin na bagong thermal fuse. Dahil yan po ang compatible na value para sa motor nito. Ipasok lang po natin itong bagong thermal fuse sa spaghetti tube. Ayan. Tapos, baliin lang natin ang ganyan. At ipulupot lang natin dito sa terminal kung saan tinanggal yung lumang thermal fuse. Ayan, ganun po ang pwesto. Kung paano tinanggal yung luma, gayahin lang po ang connection nito kung papalitan ng bago. Sa madaling salita, back to original. Mainit na ang panghinang ito. Kailangan isang sundot lang, dikit agad yung duktungan. Kasi pagka yan ay tumagal, masisira po yung thermal fuse. Makakadetect siya ng overheating. Sa sobrang init ng panghinang, makakat off na naman ang thermal fuse. Kaya kailangan mabilisan ang paghinang. Yan. Dahil ininit natin ang panghinang yan, posibleng mag-cut off ulit yan, i-confirm natin kung may continuity pa yung thermal fuse. Ayan, meron, buo pa. Hindi nasira ang thermal fuse sa paghihinang. Tanggalin yung mga terminal. Tapos, ibalik natin yung shrinkable tube para ma-insulate yung mga duktungan. Ayan. Balutan lang po natin ng masking tape para hindi sabog ang mga duktungan. Ayan. Tapos, lagyan ng cable tie. Malaki po yung cable tie na pinalit natin. Ito yung luma at ito yung bago. O, mas malaking bago para mas matibay. Dalawa yung tinanggal natin na cable tie. Ang dagdagan natin para matibay. Gawin natin 3. Tanggalin yung mga excess terminal. Ayan. Tapos ibalik na po natin sa dating pwesto. Then sukatin po natin yung rotor kung okay na yung spacing ng shafting bushing. Hilahin natin at trasulong. Okay, may play. Walang alog, kaliwa kanan, taas baba. Good po yan. Tanggalin ulit at lagyan natin ng langis. Ibalik lang yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Tapatan ang paglagay para sabay ang paghigpit. Higpitan ng lahat. Tapos ibalik yung switch. Ngayon, ibabalik na po natin yung pagkakaduktong ng kapasitor. Ayan. Tapos balutan ng masking tape. Ganun din yung kabila.
Ayan, may balot na. Para hindi maging magulo yung wiring, talian natin ng cable tie. Okay, malinis na. Tapos ibalik na natin yung neck. Yan, tapos isunod natin yung swing arm. Ayan. Nakikita nyo yung kable na yan. Posibleng sumabit yan sa swing arm. Kaya ang gagawin natin dyan ay tatalian natin ang cable tie dito sa pinakang poste niya. Ayan, pansin nyo. Hindi siya lalayo sa puno para sumabit dun sa swing arm. Hindi siya magiging sagabal. Ganun lang po ang ating mga pamamaraan para maging safe ang ating mga ginagawa. So check natin yung shafting kung matigas ikutin. Ayan, medyo mahigpit kasi nga tinornilyo natin ng 4 na kanto, nagbago yan. Pukpukin lang po natin ng martilyo o pwedeng plies sa 2 kanto na ito. Tigta 3 palo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para ma-reset at lumambot yung shafting. Tingnan natin. Ayan. Malambot na. Pre-wheeling na. Good na po yung kondisyon ng shafting bushing. Ngayon po ay pwede na natin yan na-testingin. Lagyan na natin muna ng ilisi para makita natin kung malakas siyang umikot. Saksak natin sa outlet. Ilagay natin sa number 1. Ayan. Nagsiswing na. At normal ang ikot ng number 1. Steady natin. Yung number 2. Ayan, naririnig ang paggaspas. Malakas. Number 3. Ayan, malakas po mga kariyal. Good po ang kondisyon ng ating ginawang electric fan. Ganun lang po ang proseso kung ginagawa kung sakaling ang electric fan ay biglang namatay. Thermal fuse po ang isa sa posibleng dahilan. Ganun lang po ang proseso kung ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-like and share naman po nito para malaman ng iba. Ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Glow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.